Ngayon, itong si VP Sara Duterte, dahil siyempre umunlad na yung from pangit na pangit ang Davao City noon, magulong-magulo, umunlad na nung panahon ni Pangulong Duterte. It's time to pay for the debt o yung utang. Yan daw ang ginawa ni VP Sara Duterte. Nabayaran daw. Ngayon, kababayan, kung kurap yan si VP Sara Duterte, madadagdagan pa yung utang. As in, lolobo yan. Pero hindi ho kurap eh. Nabayaran niya kaagad. Isipin niyo ho yun. So ngayon, ididikit nila yung confidential funds at corruption pagdating sa impeachment. Nakukuha ninyo. So gusto nilang paatinin si VP Sara Duterte. And sa tingin ko, yun ang utos ng mga tambaluslos. O yan ang feeling kong utos ni Romualdez. Na, anuhin po siya. Pilitin nyo maka-attend dyan para mas, siyempre, te-televise yan. Mapapahiya yan kasi, hindi ho siya pwede sumagot bilang Vice President, di ba? So, titirahin niya ng titirahin. Lalong-lalo na dyan sa Congress, maraming tanga dyan. Pasensya na, pero totoo. Totoo naman talaga eh, maraming tanga dyan. Hindi nila naintindihan yung sarcastic at saka yung talagang totoo. Kaya nga sila, meron pa silang mga kung ano-anong sinasabi patungkol kay VP Sara Duterte. Sasabihin nila, bakit daw mga grocery yung pangalan nung ano? Di ba? May ganyan-ganyan silang pautot. Ang tanga-tanga nila. Confidential nga. Alam mo, ilagay yung pangalan dyan. Ang tanga rin, no? Hindi, ito, ganito lang kasimple, ha? Kaya mga tinawag na confidential yan, di ba? Kaya mga nilagay na confidential. Ibig sabihin, itatago mo yung mga pangalan nung mga binigyan mo kasi nga, delicates. Bakit? Kasi nanda natin yung iba diyan, yung mga sinuhulan para isuplong yung mga tarantado doon sa eskwelahan. Kasi tandaan ninyo, yan ang concern ng ni VP Sara Duterte sa DepEd, di ba? Yung eskwelahan na ginagawang rekrutan. So ngayon, manunuhol ka ngayon diyan. Alam naman, ilagay mo yung pangalan nung bumaligtad o yung mga nagsumbong. Siyempre, lalagay mo pangalan, mga fictitious name. Ang tanga-tanga kasi talaga ng mga congressman natin, lalong-lalo na yung si Balbas. Napakatanga nun talaga eh. Hindi ko na sasabihin kung sino yun. Marami naman po sa kanila may Balbas dyan eh. Oo. Ganun no katanga yung mga yan. Talagang siseryosohin nila yung confidential budget na yan. O, yung tinatawag na, alam mo yon, kasama sa intelligence fund. Ganyan no sila kabobo. Totoo lang. Kaya nga baka mamaya pag inilagay ko dito ang title ko, Marcos, patay kang bata ka. Baka isipin na naman nila, fake news yan. Hindi nila naisip na iba ibig sabihin nung patay na. Patay ka na kasi nandyan na si VP Sara Duterte. Magtago ka na ngayon sa palda ng asawa mo. Di ba? Ano sa tingin nyo? Naku, delicates yan, Banat Bay. Hindi, alam mo bakit magtatago sa palda? Hindi naman sa loob, hindi naman habang suot yung palda. Kayo naman, hindi naman ibig sabihin nun. Habang suot yung palda doon magtatago. Hindi. Nagtatalakbong lang ng palda. O, malay mo, pagka, muntik ako na masabi. Muntik na masabi. Hoy, Banat Bay, easy. Halimbawa, kunwari, biglang natakot siya. Siyempre, di ba? Magtatalakbong ng ano yun. Kung nakuha niya yung palda ng asawa niya, yun ang ibig ko sabihin. Nililinaw lang. Banat Bay, kung ano sinasabi mo ngayon. Anyway, kasi ngayon, ang araw na ito na kung saan, merong pagdinig dyan sa Congress na mga vloggers, ha? Sino ba yung mga yan? Ewan ko ba kung sino sila? Hindi ko kilala yan. Basta ang pangalan ko, Banat Bay. Hindi. Wala akong pangalan ko doon. Atay kang bata ka. Nagpalit na po ako ng pangalan, Banat Bay. Okay? So, eto na. Pag-usapan na po natin yung pag-uwi ni VP Sara Duterte. Kaya, yari na talaga ito si Marcos. Bakit naman Banat Bay? Ba't mo naman nasabing yari? Hindi kasi, alam mo, eto may kikwento ko. Eto, kikwento ko lang. Read between the lines na lang. Ay, nako. Wag na. Yun ang basahin. Basta ikikwento ko. Ha? Alam mo, mga kababayan, nakita nyo yung birthday ni Pangulong Duterte, yung pinagdiwang sa buong mundo. Hindi lang o pinagdiwang sa buong mundo yun. Yun ay talagang buong Pilipinas pinagdiwang. Alam mo, kulang na lang doon, si VP Sara Duterte. Nasabi ko sa inyo, buti na lang talaga wala si VP Sara Duterte, kung hindi, yari na. Bakit kanyo?
Ano ibig mo sabihin, Banat Bay? Nangyari na. Basta, yari na. Kaya lang, wala si VP Sara Duterte doon. Ayan ang tinatawag na ano. Bakit kanyo? Kasi siyempre kung nandun pa si VP Sara Duterte, mas maraming tao. Yo, linawin mo, Banat Bay. Delicates kasi nga sinasabi mo. Hindi, yun ang ibig ko sabihin. Kayo naman, no? Kayo naman, masyado naman kayong mainit. Pag sinabi kong yari na siya, kasi siyempre, isipin mo, wala pa si VP Sara Duterte. Ganun nakadami ang nagpulong-pulong sa Maynila, lalo na sa Menjola, di ba? Isipin mo, nandun si VP Sara Duterte. Naku po, yari talaga sila. Bakit? Makakatikim sila ng malupit na mga salita galing kay VP Sara Duterte. Yon. Nililinaw ko lang. Baka mamaya misinterpret na naman ng mga tanga to eh. Kasi alam mo yung maraming tanga sa gobyerno eh. Pagka magsalita ka lang ng ano, sabihin mo, karapatan mo mag-hate sa gobyerno mo. Sasabihin kagad nila, sedition yan. Ay, tarantado rin pala yun, no? Sorry pero ganun no, yung katanga yung ating opisyal sa Malacanang. Bawal daw yun kesyo may mga baka mauwi yan sa sedition, inciting to sedition. Parang hindi abogado ang puta. Sorry pasensya na pero parang hindi abogado. Bakit kanyo? Hindi, alam mo, nasa konstitusyon natin yan. We can voice out our grievances against the government. Hindi ho yun. Ang importante, hindi magre-rebelde. Ang importante, hindi ho hahawak ng armas. Hindi ho magpapataob ng gobyerno. Yun ang importante. Pero yung ilabas mo yung galit mo sa gobyerno, the Constitution, sinabi yan. Di ba? Ang hirap sa inyo, mga cooking ina nyo eh. Ay, speaking of cookie, mamaya pag-usapan natin yung cookie ni Mocha. Kasi trending na trending yung cookie ni Mocha eh. Ewan ko ba? Kasi may mga nagiinit na mga dilawan eh. Yung mga pinklawan, nagiinit eh. Pagkakataon na nila, kasi nakikita nila, ito, bulong-bulungan lang natin to. Bulong-bulungan. Huwag yung sasabihin na sa mga, sa mga tropa natin dyan, sa Maynila. Kasi alam mo, nagpunta ako ng one time nagpunta ako sa Maynila. Sa event ng District 3. Okay, District 3, mga taga Maynila. Matik na yan hindi na kailangan memorize yan. Gawin natin number 1 si Madam Mocha Hindi, alam mo nagpunta ako diyan sa District 3 Nagsalta ako. Akong pinadala ng SMNI para diyan kay Pastor Kibuloy. So nagsalita ako, pinromote ko si Pastor Kibuloy. Kaya pinaliwanag ko kung bakit si Pastor Kibuloy ay karapat dapat maging senador. Tapos before ako umakyat, kinausap ako ng mga ilang mga mga barangay official. Alam mo, sabi sa akin, alam mo, Banat Bay, itong phenomenal to si Mocha dito sa District 3. Bakit ka ako? Hindi totoo sabi sa akin. Bakit? Mantakin mo, 4 lang ang tauhan niya. Kasi yung mga konsehal, grabe pala mga tauhan. I mean, alam mo yun, yung staff, okay? Normal naman yun. Siyempre, may pangsahod ka. Kailangan mo may magpo-promote sa'yo, may mga ngampanya sa'yo. So may mga staff ka. Yung iba talaga madami. Aminado ka. Bisa ano nila yan parte talaga ng pangangampanya marami ka staff. Tapos sabi nung isang barangay doon, alam mo si Mocha, 4 lang. Kaya kakaiba yan. Ang lakas-lakas niya dito, yung cookie ni Mocha na yan. No wonder. No wonder na ngayon tinatarget yung cookie ni Mocha. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng cookie ni Mocha, merong balot bay. Sabi nga ng cookie ni Mocha, kay sarap-sarap. Di ba? Pag ako naman, balot bay, mabuhok-buhok. Totoo naman. Meron bang balot na walang buhok? Minsan nga, kitang-kita mo yung buhok ng mga ng mga, sisiw sa loob di ba? Anyway, pag-usapan na natin to si VP Sara Duterte. Mamaya, pag-usapan pa natin yung cookie ni Mocha. Pero ito muna, si VP Sara Duterte nakabalik na at yari na talaga. Yari na ho. Ito. Pasok. Ang haba naman ng intro niya. Si Vice President Sara Duterte nakabalik na dito sa Pilipinas po. Nakauwi na po ang ating Vice President matapos po ang halos 1 buwang pananatili dyan po sa The Hague, Netherlands. Umuwi po si VP Sara matapos nitong maisayos ang legal team ng kanyang ama
na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatili pa rin sa kustudiya ng International Criminal Court o ng ICC. Sa impormasyon mula po sa Office of the Vice President, dumating po ang Vice President sa Ninoy Aquino International Airport kahapon, Sunday, April 6, bandang alas 9:56 ng gabi, sakay po ng Emirates Airlines flight number EK334. Sinabi po doon ni VP Sara na hindi siya aalis ng The Hague hanggat hindi na isa sa ayon. Alam mo, hinanap ko ito sa ibang channel, Ang nagbalita lang ito at saka ang SMNI. Yung ibang channel hindi binalita to. Hindi ko, ewan ko Correct me if I'm wrong. Maybe today, babalita nila yan. Ewan ko. Correct me if I'm wrong, pero wala akong nabalitaan dyan. Sa ibang channel. Dito lang sa Net25 at sa SMNI binalita yung pag-uwi ni VP Sara Duterte. Siguro, malamang, sinabihan sila ni First Lady, malamang hindi ako sure o ni Romualdez, kasi alam ko si Romualdez may mga may mga pagmamay-aring media yan di umano. So, baka mamaya sinabihan sila at sinabi sa kanila, wag niyo ibabalita yung pagdating ni VP Sara Duterte, insecure ako dyan. Ay, walang ganun. Hindi, walang ganun. Baka lang sinabi niya, baka lang. Wala naman, nasa utak ko lang yun. Invento lang yun. Baka kaya sinabi niya, wag niyo ibabalita yan. Gusto ko ako lang binabalita niyo, Ako lang ang may karapatang sumikat sa buhay na to. No, feeling ko ganun May ganun Huwag ka mag-alala, Romualdez. Sa tamang panahon, may babalita ka rin ng na sikat ka na. Sikat ka na bilang isa sa pinaka-K na government official. Ikaw na bahala mag-fill in the blanks ng K. Ano sa tingin niyo mga kababayan na ibig sabihin ng K? Ilagay niyo na lang dyan sa baba. Siya ang pinaka-K na public official ng gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas. Bahala na kayo maglagay kung ano yung ibig sabihin ng K. Siya ang may K? O siya talaga ang K? Yun ang tuloy. Ang legal team ng kanyang ama. Nitong Biyernes, April 4, inanunsya na rin po ni VP Sara na sabik na siyang makauwi. Matapos po may setup ang mga abogado ng kanyang ama. Miss na daw niya yung mga anak niya Madam, sana nagdala ka ng pasalubong kay Claire Castro. Hindi totoo. Ano to si Claire Castro, atat na atat dito kay VP Sara Duterte. Ba't di pa daw umuwi? May trabaho dito. Ano kayong trabaho niya? Palitan yung presidente? Hindi ko maintindihan talaga dito kay Claire Castro nahanap si VP Sara Duterte. Dapat gawin niya ang trabaho niya. Pagtitignan mo naman sa ating batas ko, trabaho ng Vice President, kung hindi umupo, maghintay, mamatay ang presidente. Hindi totoo naman Yun naman talaga ang trabaho niya. As a matter of fact, as a matter of fact, dapat nga ang ginagawa niyong safety si VP Sara Duterte. Pero anong ginawa? Tinanggalan siya ng sundalo. Tinanggalan siya ng una, tinanggalan ng PSPG, ng PNP. Tapos ngayon, tinanggalan ng sundalo. Wala na talaga nagbabantay sa kanya. Sa balita yan, kahit i-deny pa ng i-deny, inilabas ng, I think, Manila Times ba yung naglabas noon? Nilabas talaga yan. At kahit deny itong si Browner, may lumabas pang document galing sa Manila Times. Hindi ko alam kung, correct me if I'm wrong Manila Times yung naalala ko pero gayon pa man, ayan ay matagal. Kasi kung hindi totoo yan, i-deny yan ni VP Sara Duterte. Pero, totoo talaga Pero isipin nyo that's the only responsibility of this government para maging sigurado tayo. Diba? Bakit kanyo? Responsibilidad po ni Marcos, ng gobyerno ni Marcos, na proteksyonan ng Vice President. Bakit? Kasi pag may nangyari sa presidente, ang Vice President ang papalit. Diba? Unless ayaw ninyo. O kaya unless kayo ang merong plano. Kaya hindi natin alam kung alin doon sa dalawa. Sila kaya may plano, mawala si VP Sara Duterte? O baka naman okay lang sa kanila mawala si VP Sara Duterte dahil ang papalit ay yung bida-bida, yung Jollibee. Ano sa tingin niyo? Kayo na lang magkwento, kayo na lang magsabi. Ano sa tingin niyo? Comment kayo lagi Alam mo, hindi ko man masagot kasi grabe yung comment sa video natin, 4,000 Alam mo, nakarating na ako mula sa
Tokyo hanggang Nagoya. Hindi ko pa nababasa lahat ng comment nyo sa video. Pero binabasa ko naman. Okay, mag-alala. I'm trying my best to read all your comments. Hindi ko na lang mabasa isa-isa talaga, makumpleto, masabing kumpleto. Kasi nga, napakarami ho. Umaabot ng 4,000 yung comment ninyo. Pero gayon pa man, ang ganda ho kasi nagkakaroon ng idea ho ang mga tao. Ano talaga yung napupulsuan nila. Sa Facebook kasi madaling gumawa ng troll. Dito sa YouTube, hindi ho. Medyo bawal ang tanga, ganun. So alam mo na may mga troll, tatanga-tanga lang, mga walang trabaho yan, binigyan mo ng pera para mag-comment ng kagaguhan. Sa YouTube hindi masyado yan kasi gagawa ka pa ng email, kung ano-ano pang gagawin mo. Kaya tuloy nahihirapan sila. Ewan ko kung bakit At saka siguro yung siguro nahahack yun sa FB, hindi ako sure kasi nga, kahit nga ako, mantakin mo sabihin ba naman, impersonator daw ako ni Banat Bay. Sino may butang ng Banat Bay na yan? Sorry impersonator daw ako ni Banat Bay, kaya tinanggal yung page ko sa FB. Paano kaya nangyari yun? Sino ako? Parang na-confuse din ako dun nung binasa ko. Impersonator. Banat Bay impersonator. Medyo napaisip ako na mahaba-haba dun nung binasa ko, sabi ko, so sino ako? Yun talaga naisip ko. Sino ako? Hindi pala ako si Banat Bay. So sino ako? Yun ang naisip ko kagad Sabi ko, anak ng tutya naman yan Ano man namang klase yan, Brad? Yun nga. Yun na ang nangyari. So anyway, tuloy lang natin tong balita to. Sa inyo lang big deal. Sa totoo lang, sa inyo lang. Alam mo kung bakit? Baka mas malaki ang bigayan pag nandun si BP Sara Duterte. Pero pag wala dun si BP Sara Duterte, medyo mababa ang bigayan. You know why? This is just an opinion. This is not a fact. This is just an opinion na baka mas malaki ang bigayan pag nandun si BP Sara Duterte. So, dapat pikunin natin si BP Sara Duterte. Kasi remember, impeachment is not a masasabi nating legal matters. Why? It's all politics. Kasi kung talagang legal matters, ito isipin niyo na mabuti ito Sino ang judge ng Senate ng impeachment? 'Di ba mga senators? Isipin niyo mabuti. Senators ang magiging judge. Yung mga senator nga hindi nga abogado naging judge. Hindi, isipin niyo logic says simpleng-simple. Kasi marami nagsasabi, impeachment is a political practice. Tama. Bakit? Wala namang, hindi naman po yung mga senator judge. Di ba Hindi naman po sila abogado. Yung real judge, hindi sila. So anong alam niyan sa batas? So anong nangyayari dito sa impeachment? Dito sa impeachment, mapagmukha ka lang guilty, maaari ka nang husgahan ng guilty. Even if you are not really guilty. Ano ang meron sa impeachment? It's all about optics. It's all about perception. Ano ibig sabihin ng perception? Kasi alam mo, yung perception yung bagang halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa ng perception. Pag sinabi mong toothpaste, Colgate. Mali. Kaya nga papabili ka ng Colgate. Pabili ng Colgate, ano dala-dala mo? Ibang brand. Pero okay lang sa kanila yun kasi akala nila ang Colgate ay ang toothpaste is Colgate. Tama, mali. Ano na yun Ang tawag doon, binrand mo, branding. So, ibig sabihin, marami pang halimbawa niyan. Pag sinabi mong refrigerator, Frigidaire, di ba? Ewan ko, inabutan niyo pa ba yun? Pero ako nung Frigidaire Ang tawag namin dyan Frigidaire. Lagay mo sa fridge. Anong fridge? Yun yung pangalan kasi ng kumpanya nagpasikat. So, ganun yun branding ang tawag. Ano ibig ko sabihin? Ang kailangan lang nilang gawin, yurakan ang pangalan ni BP Sara Duterte sa impeachment. Kailangan lang mapahiya ni BP Sara Duterte sa impeachment. Kailangan lang maikabit sa kanya yung confidential funds. Kailangan lang maikabit sa kanya yung corruption. Yan ang tinatawag na perception. Hirap na hirap silang gawin yan. Kasi alam mo, madaling ikabit ang salitang korupsyon kung ang isang tao ay talagang korap.
Pero hindi mo maikakabit yan kung walang record na korupsyon ng tao. Bigyan ko kayo ng halimbawa, yung ginagawang katangahan ni Trillanes. Di ba? Sa dami-dami niyang iaakusa niya sa mga Duterte ay korupsyon. Kung may utak nga naman itong si Trillanes, feeling ko kasi medyo nabawasan ito eh. Kung may utak to si Trillanes, hindi korupsyon ang gagamitin mo sa mga Duterte. Ikaw ang pinakamalabong tao. Siguro pwede mo pang iakusa yung mamamatay tao. Yan, kasi talaga namang notorious si Rodrigo Roa Duterte sa mga kriminal. Yan, pwede mo ikabit. Pero yung akusahan mo ng korupsyon, nagmumukha ka lang tanga. Ganyan din ang nangyayari dito kay BP Sara Duterte. Pinipilit talaga nila kasi wala ho silang makitang iba. Ano kayang pwedeng pwedeng maikabit sa pangalan ni BP Sara Duterte? Yung korupsyon lang. Hinanapan nila yan, sigurado ako eh. Hinanapan nga nila nung keso mamamatay tao, keso nagbanta sa presidente. Yan yung hinanap nila. Hindi naman pumapatok sa tao eh. Yung korupsyon, pinipilit po nila. Yung problema, walang record si BP Sara Duterte sa Davao na korap. Wala ho siyang record doon. As a matter of fact, ito kwento sa akin ng mga taga Davao City Hall. Hindi ko na lang nung panahon daw ni BP Sara Duterte, doon nabayaran ang lahat ng utang ng Davao City. Bakit nagkautang? Kasi kailangan talaga naman yan. Alam mo, matik naman yan ng kakautang talaga ang syudad especially kung nanggaling ka sa yung talagang matinding kahirapan na syudad mo. Which is ganun kasi yung pinanggalingan ng Davao City. Alam naman natin, ang Davao City parang daw yan eh. Yung gangland daw ang tawag dyan noon eh. Sobrang gulo daw dyan, sobrang lahat talaga magulo dyan. Para yan, kailangan talagang mayor, medyo madiskarte, magaling sa peace and order at the same time sa business. Kasi magkakakonekta yan, peace and order at yung tao may pera. So kailangan mo ng investment. So pag nag-invest, magkakaroon ng trabaho, yung mga tao hindi mapupunta sa mga bisyo o kaya masasama. Kasi marami dyan napupunta sa bisyo at saka sa mga masasamang gawain. Bakit? Pag mahirap ang lunsod. So kailangan talaga minsan na mangutang ang mga mayor. Ngayon, itong si BP Sara Duterte, dahil siyempre umunlad na yung from pangit na pangit ang Davao City noon, magulong-magulo, umunlad na nung panahon ni Pangulong Duterte. It's time to pay for the debt o yung utang. Yan daw ang ginawa ni BP Sara Duterte. Nabayaran daw. Ngayon, kababayan, kung kurap yan si BP Sara Duterte, madadagdagan pa yung utang. As in, lolobo yan. Pero hindi ho kurap eh. Nabayaran niya kaagad. Isipin niyo ho yun. So ngayon, ididikit nila yung confidential funds at korupsyon pagdating sa impeachment. Nakukuha ninyo. So gusto nilang paatinin si BP Sara Duterte. And sa tingin ko, yun ang utos ng mga tambaluslos. O yan ang feeling kong utos ni Romualdez. Na, anuhin po siya. Pilitin nyo maka-attend dyan para mas, siyempre, te-televise yan. Papapahiya yan kasi, hindi ho siya pwedeng sumagot bilang Vice President, di ba? So, titirahin niya ng titirahin. Mga tangal loyalista, galit na galit kay Robin Padilla. Kasi, daw, at least si Robin Padilla, nagsasalita yan, nagde-deliberate po ng mga gusto niyang batas na at may mga batas ho yung pinapasa. Diba? Nakakapagtaka dito sa mga tanso. Galit na galit sila kay Robin Padilla pero hindi nila pinapansin si Lito Lapid na walang ginagawa, na wala ka makikita. Di ba? Yung talagang literal. Ano na nakita natin sa kanya? Supremo ba yun? sa TV. Di ba? Oh. Tapos sasabihin ninyo, matalino mga Pilipino? Naku po, hindi ho lahat. Marami pa rin, sorry ho sa term marami pa rin ho sa mga Pilipino ang medyo tatanga-tanga pagdating sa botohan. Alam nyo kung bakit? Bigyan ko lang kayo ng bahagyang kwento. Yan ang ginagawa ng gobyernong ito. Ito ang katotohanan.
Alam mo yung style na ginagawa ng gobyernong ito, lalong-lalo na sa pamumuno ni Romualdez, yun yung style ng mga Espanyol nun. Yung panahon ng Espanyol, hindi nila gustong nag-aaral ang mga Pilipino. Ayaw nilang makapagbasa ng Biblia. Bakit? Kasi ginagamit nilang to control yung mga Pilipino noon, yung tinatawag na Indio, para makontrol sila ay true religion. Kaya hindi nila pinagbabasa ng Biblia yung mga Pilipino noon. Ayaw nila. Kasi malalaman na yung mga ginagawa nila ay wala na ho sa tamang, wala na ho sa kasulatan. Ika nga. Mantakin mo para makapunta ka sa langit pag nasa purgatorio ka na, kailangan mo magbayad. Oh, totoo yun. Merong doktrina silang gano'n, yung mga Espanyol noon, at ang dami na galit yan, di ba? Kahit nga si Martin Luther. Kasi nga ho, wala ho yun, di ho nasusulat na kailangan ka mag-donate para mapunta ka sa langit. Ang bihira, oo. Yang style na yan, ang same style na ginagawa ng gobyernong ito sa mga Pilipino. Pinapaasa lang sa ayuda. Kasi pag may ayuda, may pera silang natatanggap, regular nilang natatanggap yan, tatama rin na magtrabaho yan, tatama rin na mag-aral yan, tatama rin na kasi tanggap na lang sila ng tanggap. Tapos pag hindi na nakapag-aral, naging tambay na lang, nag-scatter na lang na nag-scatter. Tama ba? Scatter ba yung tawag dun? Kalimutan ko na yung online gambling na yan. Diba? Ayun, nagmumukha na sila ang tanga. Kaya pag kinausap mo, sus, kung sino yung magbibigay, dun, yun na yung boboto ko. Oh. Eto pasensya na ho, pero this is the truth. And I know, you cannot deny. Kayong mga politiko, you cannot deny. Namimigay kayo ng pera Sinasanay nyo yung mga Pilipino. Kaya nga pag hindi nagbigay ng pera, talo ka sa eleksyon. Yan ang katotohanan. Alam mo, naranasan ko yan nung panahon na tumatakbo si Mokang Party List Tangina yung mga kagawad. Hindot kayo mga kapitan. Sa totoo lang. Pasensya na pero real talk tayo. Kayo mga kapitan. Meron mga lumapit sa amin nun. Yung party list ni ganito. Ganito yung binigay. Kayo, magkano bibigay nyo? Ganun talaga. Alam mo, hindi ko na matake Sabi ko, tangina, ganito na talaga tayo Doon pa lang sa, pasensya na hindi naman po lahat, pero karamihan. Doon pa lang sa barangay captain, may korupsyon na. Anong ini-expect mong mahahalal ng mga politiko kung barangay captain pa lang corrupt na? Totoo. Talagang bidding. Yung mga party list nagbibid. Kaya nga sabi namin, noong time ni Mocha, wala naman po kaming pera. Alam mo naman kami mga dukha lamang. Kami ay umaasa lang sa social media. Kaya kami noon, hindi sir, okay na kami. Kung ano na lang po yung nasa sa puso ninyo, basta may papangako lang namin pag ako'y nanalo, yun yung ano ni Mocha, sisiguro babalikan ko ho kayo at tutulungan ko ho yung inyong mga barabarangay. Yan ang pinapangako ni Mocha. Pero pagdating sa pera, wala na kami may bibigay. Kasi totoo naman, wala naman kami may bibigay. Wala naman kaming malaking financier. Actually, ako lang pinakamalaki. Malaking katawan. Hindi ko sinasabi malaking pera, Wala. Wala po talaga. So, yun po ang talagang system na nangyayari ngayon. Kaya nga mga kababayan, kaya ito mga Pilipino na umaasa sa ayuda, yan ang ginawa nila di ba? Ngayon, ginagawa nilang tanga. Pag ginawa nilang tanga, kung anong sabihin sa media, araw-arawin yan sa media. Si VP Sara Duterte, confidential funds. Saan ginamit yung confidential funds? Bakit fictitious name? Tanga pala talaga kayo, no? Talagang fictitious name ang gagamitin sa lahat ng confidential fund at intelligence fund na ginagamit ng gobyerno. Pusta ko sa inyo, sa AFP, yung mga intelligence yan, hindi gumagamit ng totoong pangalan, Code name lahat. Si Judas, si Barrabas. Baka yun lang ang mga ano nila dyan Kasi nga, syempre maraming spy dyan, di ba? Marami hong dyan, mga nag-squill na, sabihin nyo, mga bumaligtad. Ganun lang ang pangalan. Hindi mo kaya nga confidential funds Ipagkakatiwala mo dun sa tao na namumuno kung saan niya dadalhin yung pera at saan niya gagamitin. Hindi mo na pwedeng questionin yun. Kasi
it's a matter of national security at may mga mapapahamak pag inilagay yung totoong pangalan. Mantakin mo, ilagay talaga yung pangalan doon. Ito si Banatbay, nakatira sa do, ganun. Ito ang number niya. Oh. Pinirmahan niya pa nga eh. Oh. Tapos ano ginawa ni Banatbay? Sinumbong lang naman niya yung mga kasamahan niya na malakas kumain. O, di ba? Halimbawa, si Boss Dada o kaya si Jay Guevara. O, isumbong ko sa inyo, ang lakas kumain tong dalawang to. Grabe yung mga tiyan nito, lalaki. O, diba, pag sinabi kong ganun, o. Tapos, sino nagsumbong? Kaya dumating si Boss Dada at si Jay, parehong malaking katawan. Sino nagsumbong sa amin, ha? Ba't nyo kami sinusumbong na inuubos namin tong buffet dito sa SMNI? O, ala naman ilagay yung pangalan ko talaga. O, hindi na booking ako. Tama, mali. O. Sabi ko sa inyo, minsan yung mga lalong-lalo ni si Congressman Balbas, napakatanganan yan. Sabi ko sa inyo, napakatangan yan. Anya, maaaring magdulot ito ng mga haka-haka na tila umuiwas siya sa pananagutan o may itinatago. Ayon po kay Congressman Defensor, layunin po ng impeachment trial na bigyan ng patas na pagkakataon si VP Sara na ipagtanggol ang kanyang sarili at tukuyin kung nararapat siyang manatili sa posisyon. 80% po na rin pong handa ang prosecution sa ebidensyang Anong prostitusyon? Prosecution. Sorry. Sa impeachment trial. At ayon naman po kay Cheese Escudero, sa ngayon ay wala pang indikasyon na magsasagawa po ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa usaping ito. Pero maaari umanong mapag-usapan ito sa pulong ng Legislative Executive Department Advisory Council o LEDAC pagkatapos po ng May 12 election. Sisimulan na po ng Senado ang impeachment trial sa June 30 matapos manumpa ng 12 bagong senador. Para mahatulan si VP Sara, kinakailangan po ng Senado ang 2/3 na boto mula sa mga miyembro nito. Ayan. So mga kababayan, 2/3. Ilan ba ang 2/3? Sandali, kausapin natin si Chat. Si Siri. What is the 2/3 of 24? That would be 16. Ayun naman pala, Brad eh. So kailangan na 16 na senator. Di ba? Hey Siri, shut up, okay? I'm living. I'm videoing. Masagot pa ito si Siri, kumikislap-kislap. Anyway. Yun nga po. So mga kababayan, kailangan po ng 16 na senators. Kaya mga kababayan, tulad na sinasabi natin, kung kayo ay masaya sa Marcos Romualdez administration, iboto nyo ang lahat ng kanilang senador. Yun lang naman. Kung masaya kayo ngayon, hindi ko na pahahabain, hindi ko na sasabihin kung ano-ano pa. Kung masaya kayo na hindi kayo nagugutom, sa tingin ninyo, mas safety na ngayon. Mas masarap na maglakad sa karsada ngayon. At ngayon ay talaga nga namang napakasaya ng pag kayo nagkasakit, sagot ng PhilHealth ang lahat ng inyong bill. 'Di ba? Kung ganyan ang sitwasyon, iboto nyo uli ang mga kandidato ni Marcos para tuloy-tuloy na sila. Okay? Bakit kanyo? Magiging tuloy-tuloy. Kasi pag binoto niyan, sigurado i-impeach niyan si VP Sara Duterte. So pag na-impeach si VP Sara Duterte, ano mangyayari? Siyempre, hindi na siya pwedeng tumakbo. So sa 2028, kayang-kaya na rin ni Romualdez na manalo. So palitan na lang sila. Marcos, Romualdez, tapos another Marcos o another Romualdez, hindi natin alam. So tuloy-tuloy na sila. Kaya tuloy-tuloy din ang paghihirap nating mga Pilipino. Okay? Pero ngunit datapat subalit kung kayo ay hindi masaya. Kung sa tingin nyo mas mahirap na ngayon, mas mahal ang bilihin, at mas hindi na safe ngayon sa karsada, ang kunin natin yung straight Duterte para sigurado tayo na hindi i-impeach si VP Sara Duterte. Kasi ito, isipin mo, 24
Okay? Minus 16. Oh. Di ba? So, ilan na yun? 8. Di ba? Tama ba? Tama. 8. So, pag may 8 hindi bumoto, ibig sabihin nun, hindi may impeach. Kuwari, ang bumoto lang ay hindi 16. Kuwari, hindi pala 8. Dapat mga 9, ganyan. Pag may 9 hindi bumoto, o 10, sabihin mo na, 10 na hindi bumoto na ma-impeach si VP Sara Duterte, wala na. Hindi siya ma-impeach. Tama-tama. Ang Duterte Senate slate ay mahigit 10 na sila ngayon, di ba? Kasama si Richard Gomez. Si Richard Mata pala, sorry. Si Richard Mata, si Dr. Richard Mata. Di straight na tayo. Kung gusto natin matapos ng paghihirap natin, straight na natin, okay? Kung gusto nyo pang mas matapos na agad yung paghihirap natin, maganda. Biro lang. Kung gusto natin, we pray. Yan ang dapat natin gawin. Lagi lang tayo mananalangin dahil whatever is happening to our country, Panginoon na lang ang sabi niya kung ano ang maganda. Yun safety yun safety. Basta, kung gusto niyo matapos, after ni Marcos, boto niyo yung Senate slate ng ni Duterte. Mali. Pero kung gusto niyo pang mas matapos na mas mabilis, umaten kayo ng yung bagong itinayong green ano ba tong tawag dito? Yung green. Basta yung green organization na tinayo ni ewan ko kung siya ba nagtayo, pero parang siya nagsimula si Baste Duterte, yung green, di ba? Basta yung green na yan. So siya parang nilaunch yun sa Davao Ano ba yung green na yan, yung green organization? Kasama tayo lahat dyan. Hindi lamang po sa Davao yan, baka kala ninyo sa Davao yan. Lahat po tayo kasama, tayong mga OFW na po ako ngayon. Dito na ako di ba? Dito na ako maninirahan sa Japan, Tagal na ako naninirahan dito So tayong lahat na OFW, kasama po tayo dyan sa green na yan. Okay? So, ano ba ibig sabihin yan? Hindi tayo titigil. Linggo-linggo tayo magrarally hanggang umuwi si PRRD. Agree po ba kayo doon? Agree po ba kayo? Kung hindi kayo agree, baka ang kulay ninyo ay pula. Dehelo ka lang. Biro lang. Pero, kung agree kayo, mga kababayan na OFW, linggo-linggo po yan. Linggo-linggo magkaroon tayo ng gathering. Painitin natin, huwag tayong bibitaw. Tama-tama, nandiyan na si VP Sara Duterte. Malay nyo, di ba? Malay nyo. Ano ba yung sinasabi mo, Banat Bay? Malay ninyo, umaten siya. Kaya dapat linggo-linggo meron tayo. Yun. Di ba? Kayo naman nasa isip niyo. Alam ko ganyan ang nasa isip ninyo, pero wag natin pag-isipan yun, delicates. Baka mamaya nababasa yung isip natin na alamin mo itong gobyerno to, tangina, demonyo ito may pagka-demonyo itong gobyerno to. Nababasa ko ang isip ni Banat Bay. Gusto niya na ma-overdose. Nasa isip mo pa lang, kakasuhan ka na. Kakasuhan kita. Bakit? Nababasa ko yung isip mo. Gusto mo ma-overdose. Ganun na ang gobyerno ngayon sa sobrang wala ng batas sa Pilipinas. Ganun na po sila ngayon. Praning. Sobrang praning na ho ng gobyerno. Mantakin mo. Brad, nakakita ka na ba ng adik? Hindi ako, nagtatanong lang ako sa'yo, Brad Nakakita ka na ng adik? Sigurado ako may mga kaibigan kayong adik Praning yan, Brad. Ako meron ako mga kaibigan dati Ngayon, wala na. Tigok na sila. Meron ako dating mga kaibigan na adik, Brad. Praning, Brad. Pagka nakatira, para talagang parang ganun, sabi ko sa inyo. Praning. Kaya, hindi ko naman sinasabing itong gobyerno to adik Adik sa kapangyarihan. Yun ang ibig ko sabihin.
Kayo naman, no? Nililinaw lang natin. Baka mamaya nakikinig siya, si Banat pa yan. Abangan natin yan. Baka mamaya may masabi yan. Kasuhan natin ng extraterrestrial sedation. Extraterrestrial. Malay mo. Di ba? Mamaya, ano natin yan. Extradite natin yan si Banat ba eh. Huwag kayo mag-alala. Wala na ako dyan. Anyway, tuloy natin. Hindi, speaking of demonyo at katarantaduhan, panoorin natin to news na to. Police Major General Nicolas Torre III and family. Ayan. O, tinanggal muna natin yung music kasi, tingnan nyo yung ngiti ni, grabe yung ngiti ni Diwata, grabe todo, umabot hanggang tenga, Ayan, tingnan nyo yung ngiti niya. Abot hanggang tenga, sabi niya, ginawa ko lahat ng gusto mong gawin. Eto na ako. Tatanggap na ng estrella. Kayo mga anak niya, proud na proud sa kanya. Hindi sorry sa ako nagtatanong lang naman ako. Kayong mga anak ni Torre, proud kayo sa tatay ninyo? Na hindi marunong sumunod sa batas? Proud kayo sa tatay ninyo may pagkadiktador? Bakit kanyo? Hindi niya sinunod yung batas eh. Yan ay konklusyon mismo ni Senator Amy. Si Torre ang nagpa-aresto kay Pangulong Duterte na hindi man lang dinala sa korte. Na alam naman po natin na sa Article 59 ng Rome Statute, talagang kailangan dalhin mo sa korte sa Pilipinas. Even in international law. Napapakinggan ko po yan sa mga international lawyer. Lalong-lalo na dun sa inimbitahan ni BP Sara Duterte na constitutional lawyer. Hindi pwede na kahit anong batas na hindi mo bibigyan ng pagkakataon ng isang akusado na ipagtanggol ang kanyang sarili at humarap sa korte. Kailangan talagang paharapin mo sa korte ng Pilipinas. Eto na lang, bigyan ko kayo ng example Yung bastos na vlogger, yung Russia na bastos na vlogger, di ba? Hindi siya kaagad-agad ipapa-deport. Bakit? May mga nagkaso sa kanya dito. Kaya ang sagot ni SILG kailangan niyang harapin ang korte dito sa Pilipinas dahil may mga demanda pa siya. Buti pa siya pinahaharap dito. Napapasaan na all ka talaga eh. Pero kay Pangulong Duterte na isang matinong tao, isang dating presidente, inakusahan, hindi nyo pinaharap sa korte. Bigla-bigla nyo na lang dineport. O an extra rendition. Diba? Ganun ang ginawa ninyo, extra rendition yun. Bakit? Hindi dumaan sa due process. Diba? Simple-simple na lang po nung paliwanag na yun. Huwag na tayo magpaikot. Sabi nga ni Robin, ang ganda nung yung sinabi ni Robin, simpleng-simple lang eh. 'Di ba? Meron tayong korte. Bakit kailangan doon dalhin? Ano to? Wala na ba tayong matinong korte ngayon? Ako sa totoo lang, ang Supreme Court dapat medyo umaksyon kayo eh. Sa totoo lang binastos ng executive branch ang judiciary o yung judicial system natin sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Hindi dahil siya ay dating Pangulo o hindi ay siya ay nagpapa-VIP. No. Dahil po siya ay isang Pilipino, inakusahan sa ibang bansa. So kailangan humarap muna dito sa Pilipinas, sa korte, sa inyo, judicial branch, humarap sa inyo bago siya dalhin sa ibang bansa. Parang sinasabi nyo, amin ito, citizen namin ito, kami magdidesisyon kung papadala na namin dyan. Ganun dapat. Diba? Ano ginawa? Wala ho. Basta-basta na lang dinala nito ni Torre. Kaya kayong mga anak niya, proud kayo dito sa tatay nyo. Diba? Yung totoo. The most hated policeman o the most hated PNP officer in the entire history of the Philippines. Proud kayo. Ang tatay nyo ang
pinamumuhi o kinaayawan ng mga Pilipino. Proud kayo sa tatay nyo. Kaya nyo bang sabihin na tutularan ko tatay ko? Gago! Hindi, totoo. Oh. Yun lang ako, yun ang yun ang pinaka basic eh. Tutularan ko tatay ko paglaki ko. Oh. Yun ang pinaka basic. Oh. Kahit anong mangyari. Oh, basta gusto ng Pangulo na dalhin sa ibang bansa, susundin ko utos kahit hindi na dumaan sa due process. Ganon ang gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Diba? Oh. Hindi kayo makapagsalita. O, syempre, picture lang kayo. Syempre naman, Banat Boy. Gago ka talaga, Banat Boy. Kita mo picture yan, paano magsasalita yan? Nga naman, tama nga naman. O, ayan. Uy, tuwan-tuwa si Tatang. O, si Marcos naman, sabi niya, good job, ito na yung bayad. Ay, hindi. Di bayad. Ito na yung reward. Di pala bayad. Reward mo sa mga pinagagawa mong pagsunod mo sa utos ko. Ano ba utos niya? Una, si Kibuloy. Di ba? Babuyin yung kay OJC. Holy ground, bababuyin mo. Tapos kahit wala doon yung warrant, doon mo pupuntahan. Kahit iba yung warrant, hindi si Kibuloy, doon mo pa rin pupuntahan. Maghukay ka, asan na yung heartbeat? Baka nahanap na ng mga anak mo yung heartbeat. Pahanap mo sa anak mo yung heartbeat. Baka mas makita nila yan, di mo makita eh. Ito pa si Marcos, tuwan-tuwa dito eh. Bakit? Siyempre, tinanggal niya yung pinakatinik sa lalamunan niya. Yung, sa totoo yan. Sigurado ako, sabi, hindi mo ako in-appoint na Department of Agriculture Secretary. Ipatatapong kita sa dahig. Grabe, no? Antakin mo. Feeling ko talaga, kung mabubuhay lang yung tatay nito, magagalit tatay nito. No, totoo. Sa tingin ko lang tatay ni Marcos. Sigurado ako kasi kita niyo naman sa pelikula ni Amy, talagang tinalakan niya yan eh. Wala kang alam, sabi. Isa kang spoiled. Ay, di pala spoiled ang ginamit doon. Puro party, sabi sa kanya. Feeling ko papagalitan siya ng tatay niya, sasabihin ng tatay niya, pinalibing na nga ako. Yan lang ang presidenteng nanindigan para ipalibing ako. Yan lang ang presidenteng hindi nagpadala sa ingay ng mga dilawang tae at ng mga komunista. Hindi totoo. Isipin nyo mabuti to Yung political will ni Pangulong Duterte, antindi, no? Antindi ng political will niya. Kasi noong time na yun, ang laking issue nun, yung pagpapalibing kay Marcos. Ang laking issue nun, mga kababayan. Oo, sobrang laking issue nun. Ang lupit talaga ng issue na yun. Kahit si Mocha, nadamay dun eh. Oo, pero ano nangyari? Ano nangyari, mga kababayan? Tinuloy pa rin ni Pangulong Duterte. Ipinalibing pa rin yung tatay niya. Kasi nga naman, isang criteria doon sa mapailibing sa libingan ng mga bayani ay presidente. Kaya nga ang tanong niya doon, presidente ba yan? Oo, o ilibing yan doon. Whether yan ay natanggal o diktador, basta presidente. Kasi wala naman nakasulat doon sa pamantayan doon sa paglibing sa libingan ng mga bayani. Nakasulat doon. Ang mga qualified na malibing dito ay ang mga presidenteng matitino lang. Wala naman sinabing ganun eh. O kaya, ang mga presidenteng hindi diktador. O yung mga presidenteng nakatapos lang. Walang ganun. Nakalagay doon, basta presidente ka. Kaya inilibing doon. Pangalawa, sundalo ba yan? Oo. Naging sundalo daw eh. Yung si Marcos eh. Nasa kasaysayan naman natin yan. So, ibig sabihin, may karapatan siya talaga ilibing doon. Mantakin mo, kahit sa tindi ng pressure ng dilawan, komunista, NPA na wag ipalibing si Marcos doon, ipinalibing ni Duterte si Marcos. Kaya feeling ko, ang maglilibing walang ganon, banat bay, delicate siya. Hindi kasi alam mo, minsan ang tadhana, ano yan eh. Sabi nga nakakatawa yan.
Minsan. Totoo, alam biro. Minsan ang tadhana talagang it will make you laugh. May napanood pa nga akong kwento eh. Ang Panginoon daw, siya ang biggest, parang, hindi nagpapatawa. Nagpapangiti ng isang tao. Kung ano pa talaga yung pinaka weakness mo, ika nga, yung pinaka kahinaan mo, yun ang gagamitin to prove that it's only Him. Diba? Ibig sabihin, marami niya no, sa kasaysayan, diba? Bakit? Isipin mo ha. Minimenopause na yung asawa ni Abraham. Hindi ho to joke. Sa dami ng pwedeng ipangako ng Panginoon kay Abraham ay yung magkaanak siya at siya ang maging father of all nation. Imagine that. Minimenopause na yung asawa mo. Uugud-ugud na yung asawa. Ang tanda na ng asawa eh. Tapos sasabihin ng Diyos na sa descendant mo, sobrang dami, ikaw magiging father of all nation. Di ba parang nakakatawa yun? Totoo. Pag imaginein mo yung time na yun, nakakatawa yun. Mantakin mo, lola na yung yung asawa mo. Pero bakit? Kaya nga Isaac eh. Di ba? Ibig sabihin ng Isaac laughed eh. Di ba? Bakit ganun? Ganun talaga minsan ang tadhana. Pag ang Diyos, ayoko na lang magsalita. Kung si Rodrigo Roa Duterte ang naglibing, kay Ferdinand Marcos Sr., hindi kaya si BP Sara Duterte ang maglilibing kay BBM sa karir niya. Yun ang ibig ko sabihin. Linawin mo ba, Natbay? Gago! Hindi kasi minsan 'di ba yung karir napapatayan eh. Ibig sabihin, ano ibig ko sabihin ng linawin natin ng malinaw ha. Walang hindi ho yung physical ang pinag-uusapan dito ha. Ang pinag-uusapan natin dito yung karir ng tao. Kasi it can be, alam mo yon, yung maaring ma-end na, matapos na yung quote-unquote Marcos in the history. Yun ang ibig ko sabihin. Bakit kanyo? Sabi nga, di ba, ito nga eh, ang ganda na sinabi ni Pastor Kibuloy dyan. Kasi siyempre, alam naman natin, hindi tumakbo si BP Sara Duterte presidente, kaya naging presidente itong Marcos na to. Diba? Kung iisipin mo na mabuti, bakit pinahintulutan ng Diyos? Whether you like it or not, pinahintulutan ng Diyos yan. Kasi sabi nga, Romans 13, basahin mo. Basahin mo dyan, nakasulat dyan, walang leader na hindi pinahintulutan ng Diyos. May purpose siya, kahit pa mailagay ay isang wicked leader, may purpose ang Panginoon. Nasa kasaysayan yan. Maraming wicked leader na nailagay sa posisyon. Pero bakit pinahintulutan ng Diyos? Kasi God is a God of the future. Bago mo pa nakita na ng Panginoon yan. Alam niya na mangyayari dyan. So anong ibig ko lang sabihin dito? Maari, kung nauna si BP Sara Duterte naging presidente at si Marcos ang sumunod. Imaginein mo, from PRRD to BP Sara Duterte, ang ganda, 12 years na ayos yung Pilipinas. Tapos biglang pumasok ito si Marcos, pumasok si Romualdez, sira ang bayan, tuloy-tuloy ng sira ang bayan. Ang hirap na magkaroon ng leader na katulad ni BP Sara Duterte. Ibig sabihin nun, kasi kung tuloy-tuloy sila, hindi ko sinasabing walang leader na magaling ha. Meron pang mga leader na magagaling. Pero hindi katulad ng mga Duterte ang lakas sa taong bayan. Maraming leader na magagaling pa. Pero hindi makaposisyon. Tulad ni Isko. Di ba? Marami pa leader dyan. Possible pa nga si Vico Soto. Pero sa tingin ninyo, bibitawan ni Marcos at ni Romualdez ang presidency? I don't think so. So the only person who can beat the Marcos and the Romualdez clan is a Duterte. Kung nauna si BP Sara Duterte, naging presidente siya, hindi na siya pwedeng tumakbo ulit. Mahihirapan na po. Di ba? Iba ho talaga si Rodrigo Roa Duterte at si BP Sara Duterte. So, hinayaan. Sa tingin ko po
tulad na sinabi ni Pastor Kibuloy, sa tingin ko, inayaan talaga ng Panginoon na mauna to si Marcos para, quote-unquote, matapos na, mag-ending na, mailibing na, finally, ang Marcos name. Bakit? Kasi hindi naman po nalibing ng tuluyan nung panahon ni Cory. As a matter of fact, lalo pang ang bumango. Bakit kanyo? Kasi nung panahon ni Cory na supposedly, panahon ng mga Dilaw, panahon ng mga Aquino, dapat sana gaganda na. Hindi gumanda. Lalong dumausdos. Lalong na-occupy ng mga komunista. Lalo talagang bumagsak ang Pilipinas. So ang dating tuloy sa taong bayan, dapat di na lang pinalitan si Marcos . So instead na nakatulong ang Aquino sa Marcos, hindi . I'm sorry, ang Aquino, kesa na nakatulong, hindi. Lalong bumagsak ang Pilipinas, lalong umangat si BBM. Kaya ang Pilipino naghanap kung ano-anong fake news ang inilabas. Golden AIDS. Pati yung electric pan. Yung ganun, yung electric pan sa Ilocos ba yun? Sa Paway. Nakalimutan ko na sa lintik na electric pan na yan. Ang dami naloko niyan. At tigit sa lahat yung Talano Gold. Di ba? Hindi. Pagka si Marcos yan nanalo, mababayaran ng utang. Asa na? Akala ko ba nabayaran ng utang? Bakit lalong dumubo yung utang natin? Kaya, ito na nga yung sinasabi ko. Pinauna ng Panginoon itong si Marcos para itong si VP Sara Duterte ilibing na ang pangalan ng mga Marcos sa kasaysayan. Yung talagang hindi nababangon. Kasi ang ginawa lang dati, pinagpahinga lang . Parang anong nangyari nung panahon ni Cory at saka ni Ninoy, si Pinoy, parang pinagpahinga lang. Parang pinagpahinga lang ang Marcos. Ngayon, nakabalik sila. Pero this time, mantakin mo yung trust rating nila, bagsak, dumadaos-dos. Presidente ka niyan, at ang Vice President, pangat ng pangat. So, tama yung analogy ko. Si Duterte, Rodrigo Duterte, inilibing si Marcos Sr. Si VP Sara Duterte ang maglilibing sa karir nito ni BBM, sa pangalan niya. Nagigets nyo? Doon sa kanilang pangalang Marcos, finally, ma-ending na. No one will vote. No one, pandidirian na ng taong bayan ang pangalang Marcos at Romualdez sa kasaysayan ng Pilipinas. So, doon yun yung ibig ko sabihin na talagang chinugi na yung karir nito ni Marcos. Kaya kung titingnan ninyo, merong gumagalaw. Sayang nga sabi ko sa inyo mga kababayan kapit lang. Patuloy lang tayong manalangin at huwag kayong magsasawa. Tayo ay magsalita pagkakailanganin, magbigay ng ating saloobin sa bayan. Huwag kayong magsasawa. Tuloy-tuloy lang po tayo. Alam mo, ngayon, grabe na ho talaga ang pangyayari sa Pilipinas. Ngayong araw na to, gigipitin na naman nila yung mga vloggers. Diba? Ganyan po talaga kademonyo itong pamahalaan na to .